Kasi busy ang life. Po itong i-turn over ninyo po na from your TDIF, sino-sino yung mga beneficiary, ilan, at saan galing ito sila po? Itong ceremonial lang kanina, ibig sabihin, meron pang mga susunod na distribution or payout. Galing ito sa aking TDIF 2025 o itong tinatawag nating Transitional Development Impact Fund 2025. At ito ay pinadaan sa MOLE, sa Ministry of Labor and Employment. So ang mga recipients nito ay yung mga qualified na most of them are member of the Ligo Bangsamoro Organization. Most of them, ibig sabihin, may mga beneficiaries na hindi ho siya member ng LBO. Katulad ng nasabi ko, by batch ito, magkakaroon din po tayo ng payout sa mga susunod na araw. By batch po ito. Okay, MP, Pwede magkano? ba naman, MP, kung ang kabuuan nito wala sa position ko yung amount ng i-release namin na yun. Sorry kasi bago lang ako dumating. Pagdating ko dito kanina, nasa program na pala. Kasi galing ako Davao, almost 1 week na ako out of town. Nagkaroon kasi kami ng meeting on Committee on Ways and Means kasi member din po ako ng Committee on Ways and Means. At umuwi ako kagabi, 1 o'clock na ako nakadating naman doon. Pero the date will be followed. Okay. Ito MP regard. Ongoing po ngayon ng payout na sa labas. Tulad ng sinabi ko, ceremonial yung kanina. 10 na organization yung ceremonial at ongoing ngayon yung payout ng MOLE kasi sa MOLE mismo yung magbibigay sa kanila ng SECE. Kami ay magpapacilitate lamang po. Direct po yung pagbibigay doon sa mga recipient na qualified na member ng Ligo Bangsamoro Organization and some non-member organization ng LB. Pantay-pantay ba MP yung amount? Pare-pareho po. Pare-pareho. MP, ilan po ang beneficiaries ngayong first batch? Ilan sila lahat? Ang first batch yata, kasi meron kaming more than 700 organizations. So, ang first batch, itatanong muna natin sa secretary na kasi at the details na. MP, paano po tayo nag-came up ng ganitong decision na ang target ng program natin is yung mga member po ng League of the Bangsamoro? Ano po yung magiging impact nito sa kanila and saan po nila gagawin? Siyempre, ang impact nito, may mga cooperatives po kasi tayong mga members at kailangan nila ng assistant, ng startup capital, may mga people's organization. So, madagdag ito sa kanilang capital at hindi lamang po, meron yata silang plano na magkakaroon ng parang isang grupo, pagsamasamahin po nila yung startup capital para magkaroon sila ng medyo malakihang negosyo. Kasi yung pera na marireceive nila, halimbawa kung gagastusin ng isang organization lang yan, malamang na maliit lang yung impact nun. So kailangan merong major impact po. So magkakaroon siya ng impact pag bubuuin nila yung amount na yon at magkakaroon sila ng medyo malaking negosyo. Okay. Tama ba, MP, may kasali dito ay yung sa transportation? Meron transportation na kaming member. Meron ding school, school-based na organization. Meron sa traditional leaders, meron sa academe. Pati yung ating mga traditional leaders ay merong recipient na member kasi sila ng LP. Okay. MP, na-notice ko kasi nabigay natin sa TDI 2025 as to the previous yung sinasabi maraming nabigay. Yes po. Wala po kaming wala po kaming assessment doon. Sa ibang MP siguro baka meron sila. Pero this is my first time na magbigay kami ng. Dati kasi recipient lang po kami ng mga ganitong mga cash assistance. Pero sa part ng LBO, napalago naman po nila yung na-receive nila na katulad sa organization namin, nagkaroon sila ng water window, nagkaroon sila ng computer na parang yun ang nagiging negosyo nila. Hanggang ngayon nandun pa rin yun, na-sustain pa rin po. Yung ibang mga cooperative ngayon,
nandun pa rin yung financial assistance. Pero this time, pag-isipan ng mga member ng LTO na baka pwedeng buuin yung amount na yun para mapag-isa at magkakaroon sila ng medyo malakihang negosyo. Ayan. MP, if ever lumago, may part pa ba ang government doon or ipamigay na talaga nila as a whole yun sa kanila na po? Grant po ito siya. Ibig sabihin, wala na pong Ibabalik. Walang ibabalik po. It's a grant. Bigay lang ito sa fund. Kaya lang, on the part of the LBO, sabi nila sa akin, maganda yung merong binibigay ang gobyerno. Pero dapat meron din tayong gagawin para mapalago natin yun. Kasi iniwasan din natin yung dole-out mentality para maiwasan natin yung culture of hindi kasi bang parang hintay ka lang para mag-receive ng ayuda, ng assistance. Pero pagkatapos pag maubos mo, hihingi ka naman. Mas maganda kasi, di ba, meron tayong kasabihan na bibigyan mo siya ng bibigyan mo ng pera, pero turuan mo siya paano kumita ng pera. Pagbalik niya, hindi niya siya hingi, siya pa yung magbibigay. Yun po concept natin. MP, curious lang. Magkano ba ang allocated na TDIF per MP? Sana yung chief of staff ko baka siyang makasabi. Hindi kasi, sa kanina kasi. Merong listahan. Interview yung chief of staff ko mamaya kasi as to the details kasi hindi ako masyado. Okay, sige. Mas particular kasi ako dito sa legislation. LP, napansin